Ilagay ko na lang sa gitna kasi parang ulit-ulit. So, ang Diyos ay pag-ibig. Ayan. Dahil siya ay pag-ibig, ang sign ng Diyos ay nasa taas. He is eternity. Ang Diyos sa kanyang pagmamahal, sa kanyang dakilang pag-ibig, sa pagpapahayag ng kanyang pagmamahal, ang Diyos ay gumawa ng Mundo. ginawa niya ang mundo. Mundo. At isa sa pinakadakilang ginawa ng Diyos ay ang Tao. tao. Ngayon, ang mundo at ang langit ay malayo. Kaya ang ginawa ng Diyos, nagkaroon siya ng koneksyon. Yan. Ang Diyos ay bumaba upang patuloy niyang alagaan ang kanyang nilikhang sanlibutan at ang tao. Ngunit ang tao, ang ginawa ng tao ay sinira ito. Sinira niya ang ugnayan. Sinira ng tao ang ugnayan sa Diyos. At tingnan niyo yung flow ha. So ang Diyos bilang pag-ibig, ipinahayag niya, ipinakita ang kanyang pag-ibig sa paglikha ng sanlibutan. At ito yung mundo. Bago pa man likhain ng tao, ang mundo ay punong-puno na ng lahat ng nilikha. At sa pagmamahal ng Diyos sa tao, ang tao ay sinira ang ugnayan. At sinira niya ito sa pamamagitan ng lagay natin dito. Sinira ng tao ang relasyon sa Diyos at pumasok ang Sin. kasalanan. Walang ugnayan ang tao at ang Diyos dahil ang tao mismo ang pumutol sa ugnayan sa pagpasok ng kasalanan. Ngunit dahil ang Diyos ay pag-ibig, hindi talaga niya matiis. Nais niyang iligtas ang tao na nakatira sa mundo. Dahil diyan, anong ginawa? Anong ginawa ng Diyos? Patuloy siyang nagmahal. At sa kanyang pagmamahal, hinako ng kanyang anong nangyari? Hinako ng ating Panginoong Jesus ang kasalanan ng tao at sino ang ipinadala? Si Jesus. Sa pamamagitan ng para manumbalik ang ugnayan, nagkaroon ng nakuha niyo? Upang tubusin ang tao sa kanyang pagkasalanan, inako ni Kristo ang lahat ng sala, ngunit ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang anak. Ng kanyang pag-ibig. Na ang kasalanan ay nabura dahil sa pag-ibig ng Diyos. na itong anak na ito ay pinadala Panginoon. ng Diyos at ito ang ating Diyos Ama. So nakuha niyo yung pagsubaybay ng pagpapala. Because of that, ngayon, itong para manatili ang taong mapasakop sa pag-ibig ng anak. Anong tandaan natin last week? Ang Panginoong Jesus ay nagtatag ng Simbahan. itong taong ito upang manatili siyang ligtas. Napakalitan mo ng tao. Nagtatag ng Simbahan. At tayong lahat ay membro ng Simbahan. Kailangan tayong
binyagan. Ang sino man magniniwala kay Jesus ay mapabilang bilang bahagi ng simbahan. Pero bago yan, ang simbahan, sabi natin, paano ipinanganak? Sa pamamagitan ng pagpapadala ng anong ilalagay ko ulit? Blue pa rin. Pinadala ng green. Ipinadala ng Panginoon ang Holy Spirit. Holy Spirit. Espiritu. Bumaba ang Espiritu. Espiritu. Dalawang ano ang Espiritu ha? Isang kalapate at isang Fire. ayan. Ang kaligtasan ng tao sa loob ng simbahan. Ngunit ito ay sa biyaya ng Espiritu Santo. na magbibigay sa kanya ng pagpapalang maniwala sa anak. At ang pagtanggap sa anak niya, ang nagsugo ay ang Ama. para magkaroon ng patuloy na Connection. connection. Kaya ang cross ay nagre-represent ng dalawang dakilang pag-ibig na utos. Natandaan ninyo ang dakilang the greatest commandments, ano? Mahalin Love ang your Diyos. love your God. This is yung sign, anong sign ito? Horizontal. Ang ating direktang pag-ibig sa Diyos at ang Binaya. vertical ay ang ating pag-ibig sa kapwa. Nakuha natin? Yun ay sa ating patuloy na paniniwala. Natandaan ninyo, Revelation, ipinahayag ni Jesus ang Ama at ipinadala ng Jesus ang Espiritu Santo. At ayan, upang panatiliin ang biyayang ito. Ngayon, ang tao ay patuloy na kasala. Dito tayo ngayon pupunta sa ating susunod na, saglit pa. Sabi ng Panginoon, natandaan ninyo yung Great Commission. Ano yung Great Commission? Great Commandments. Commission, humayo kayo sa humayo. buong mundo. Di ba natandaan ninyo? Yes, sir. Humayo kayo at gawin ninyo silang mga alagad ko. Ipahayag ninyo ang mabuting balita. At ano ang ginawa? Upang ang mabuting balita ay hindi mawala, ano ang ginawa ng simbahan? Gumawa ng Biblia. Very good. Ayan ha. Ang simbahan ay kaniyang ginawa. Ano ang napapaloob sa Biblia? Dalawa. The Old Testament at New Testament. New Testament. At natatandaan niyo, kaya meron tayong 3 pillars na para ingatan ang ating deposit of faith. Anong una? Kalimutan niyo na yung 3. Meron tayong magisterium, meron tayong tradition, at sacred scripture. Natandaan ninyo? Upang ang kahalagahan ng ating pananampalataya ay ma-preserve, meron tayong scripture. Meron tayong, dahil ang mundo ay tradisyon, na tandaan ninyo, may mga ginagawang pero yun ay sa gabay ng Espiritu Santo. At meron tayong tinatawag na, susulat ko para hindi niyo makalimutan, ang nagpe-preserve ang Magisterium. Ano ang magisterium? The official teaching of The the church. Siya ang nag-i-interpret ng tamang turo ng simbahan at ng ating Biblia. Siya ang nagtuturo ng tama. Hindi basta-basta lang sasabihin ito ng pare o kung sino man. Ang pare ay nagko-consult sa magisterium.
Ayun ang kaibahan natin mga Katoliko. Dahil dito, dahil kahit anong ginawa ng simbahan ng Panginoon, ang tao ay talagang nananatiling. Ano yung ginawa ang tao? Ito, ang tao ito ay nanatiling Ang kasalanan. magkasala. Upang malabanan ang kasalanan, patuloy, ano ang, isusulat ko dito, ang Diyos ay patuloy sa kanyang Invitation. lagyan ko ng araw. Ayan o. Ang Diyos ay patuloy na Nag-i-invite ini-invite, tao. iniinyayahan ng tao. Kaya ang ating topic ngayon, The seed. the seed, man's response to God. Di ba? Pag iniimbitahan, punta ka, iniimbitahan kita, kailangan mo ng Response. kailangan may tugon ka. O, iniimbitahan ang tao na labanan ang Kasalanan. patuloy niyang pagkakasala. Ano ang sagot ng tao? Ang sagot ng tao sa Diyos ay tinatawag na ito. Ganito naman tayo. Ayan. Ang sagot ng tao ay ayan. Ang araw ngayon ay ng tao ay ang kanyang Pananampalataya. Mananampalataya. Mananampalataya ang tao sa imbitasyon ng Diyos. Ngayon, ano ang pag-unawa natin sa pananampalataya? Sige, this is our time to discuss. Meron na kayong alam, meron na kayo, huwag kayong matakot mag-share. Sige. Ano, pag nakarinig kayo ng pananampalataya, faith, ano yan? Makakain ba yan? O sige ha? Okay ha, isusulat natin ha. Bakit sa kanya parang pakikipag-usap. Bakit mo sinabing pakikipag-usap? Ha? Marami kang hinihiling. So marami kang hinihiling. Ibig mo sabihin, may pananampalataya ka? Oo. Ibibigay niya ang pangangailangan. O sige ha, iupunin natin yan lahat para makita natin kung napapaloob ba yan sa pananampalataya. O sino pa ang gustong mag-try? Try po tayo lahat. Huwag tayo maano. Pag nakarinig kayong pananampalataya, ano yan? sa Diyos. Mahirap ba yan i-explain? Mahirap ba yan ipaliwanag? Mahirap ba yan unawain? Ano yan? Kasi yan according sa ating CCC, sa seed, sa imbitasyon ng Diyos, ang katangi-tanging nakita ng simbahan, ang tugon ng tao ay pananampalataya. Paniniwala. Okay, saglit lang, tapos ka na. Okay. Paniniwala. Pagsunod, pagtugon. So, anong ibig sabihin? Pag hindi ka naniniwala, wala kang pananampalataya? Sige, ganun lang. Halimbawa, anong mga paniniwala meron? Na mayroong Diyos. Maniniwala kang merong Diyos. Okay. Maniniwala kang merong Diyos. Okay, ayun. O ano pa? Umalsa ka uli. Ha? Mga mirakulo. Himala. Tumutukoy ito sa himala. Kapag walang himala, walang pananampalataya. Parang gano'n. No, hindi. Hindi ba natin kailangan? Ay, okay. Basta ilagay natin lahat para maano natin lahat kung doon ba kasi kailangan ito maunawanan, i-evaluate natin. O ano pa? O ikaw, Brother June? Pagsisisi. Kasalanan talaga. Pagsisisi. Sa mga babae, sino pa?
Love. Faith. Love. Ayan. Ano pa? Ha? Makapangyarihan. Sige. Makapangyarihan. Ang simple lang, no? Pero ang hirap ipaliwanag. Ganun. Kaya Kasi- ganito ang ating, kaya tayo History. nag-aaral para, tinan mo, iba't iba tayong pero ang ating konsepto, ang ating pananaw ay iba-iba. Pero ilagay natin sa iisa para magkaroon tayo ng malinaw na pag-unawa lahat. Ito yon. O ano pa? Faith is a strong bond with God. Strong with love. O, dito na natin yan sa love. Strong bond. Ilagay pa na natin yung strong bond. Kung ibig sabihin ng strong bond, magkakaroon ka na ng relation. Di ba? Strong bond. Di ba yung bond ay nagkakaisa? O meron ka ng relasyon. Ano ba? Response. Ano ba yan? Bakit response? Relation. Relation. Okay. O ngayon ha, makinig kayo. Tingnan nyo ang ating illustration. Nandito ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Itong tatlong ito ay Diyos. At lahat sila ay Isang Diyos. pag-ibig. Huwag natin kalimutan sa lahat sila. Dahil sila pag-ibig, they are always willing to give. Unang-una, ang pananampalataya po ay Free. is a free Gifts. isa itong regalo mula mismo sa Diyos. Basahin natin ito. Maganda ito, basahin natin. Ang ganda-ganda. Saglit lang. Saan bilag ito Sa katikismo mismo, para sabihin yung hindi mula sa akin. Ito mismo sa katikis sa libro. Number 27. Number 27. Kapag nag-ano po kayo, CCC 27. number 27, lalabas yan. Anong sinabi dito? For God is written in the heart, in the human heart. Ang ating pagdidesire sa Diyos ay talagang Kasulat sa puso. lagay natin dito ang tao, Maglagay tayo dito ng tao. Ang tao, sa kanya pala mismong puso, isinulat ng Diyos na siya'y hangarin, hanapin, nasa puso ng bawat isa. Dahil bakit? Bakit? Huwag nating kalimutan ito. Importante ito. Dapat niyong malaman at maintindihan. Dahil lahat tayo ay nilikha sa Imagine ni Cristo. Image. Ano yan sabi? Likeness. Likeness of God. tayong lahat ay nilikha sa kawangis at larawan ng Diyos. Naniniwala ba kayo? Oo naman. Tango lang kayo, pero Oo naman. itong ating mismong pagkatao Ito, hindi ito basta-basta pala. Isa itong imahin. Kaya tingnan nyo sa lahat. Tingnan nyo, babalik tayo, nag-a-advance na tayo. Anong sabi ko kanina? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nilikha niya ang sanlibutan. Pagkalikha niya sa sanlibutan, saka pa niya nilikha ang Tao. Bakit? Para ang tao ay mabubuhay. Ay.
Alam mo ko, bago ka inilagay sa bahay, ginawa muna ng Diyos ang bahay, lahat ng pangangailangan, lahat ng dapat kung ano sa bahay, bago inilagay ang tao. Everything is already created. Lahat ng pangangailangan ng tao, bago pa man siya gumawa, bago pa man siya maghanap ng dapat niyang gawin, lahat ay ginawa na. ng Diyos. Ilikha niyo. Nandito sana sino yun? Si Grace. Si Grace kasi ang gustong-gusto daw niyang basahin ang creation. Ayan! Nakita po ninyo kung gaano tayo kamahal ng Diyos na sa lahat ng lahat, bago pa man tayo nilikha, lahat ay ready na. Kaya ano ang tawag sa tao? Anong pagkaintindi na ito sa word na ito? Steward. Lumalabay lamang. Passing. Siwa. Tagapag-alaga, tagapagpamahala ng Creation. natandaan nyo, pamahalaan mo itong nilikha ko. Lahat ng mga prutas, pangalanan mo. Lahat ng mga hayop, pangalanan mo. Pero ito po ang dapat nating maintindihan. Hindi sinabi ng Diyos na iyong Abuso. Ang kinin. wala ang Diyos na sinabing angkinin mo. Anong sabi niya? Alagaan. Pangasiwaan mo. Gawin mong lahat, kainin mo ang lahat sa iyo. Pero yan ay para sa inyong lahat. Yan ay sa akin. Ang may likha, ang may-ari ng lahat ay walang iba kundi ang Panginoon. Saan nagkakasala ang tao? Dahil inangkin niya. Dahil gustong Angkinin. gagawin ang lahat kahit magkasala. Basta lang maangkin. At ito ang nakalimutan nating mga tao na tayo lang pala ay tagapangasiwa. Dahil dyan, ngayon iniimbitahan ng Diyos ang tao. At kahit sa pag-imbita ng Diyos, ibinigay din ang kakayahan sa tao. Binigyan tayo ng free gift. Wala sa pakikipag-usap, wala sa paghihimala. Nandito mismo sa ating puso. Bakit ko hinahanap ang Diyos? Kaya mahirap ipaliwanag. Bakit? Di ba tingnan nyo kapag maayos ang buhay nyo, kapag nagkagulo-gulo na, Doon sino na ang bigla nyong hahanapin? Ang Panginoon. Bakit? Dahil nandyan siya mismo sa loob. Nandyan sa puso mismo. Kaya nga, pinaparanas ka ng mga problema para maalala mong, may Diyos pala. At that very act, yung kilos na yon ay biyaya yon, libre yon, nandyan sa ating puso mismo. Kaya diyan, dahil nagkasala ka, diyan pa lang magkakaroon tayo ng anong klase? Faith is always And action. in Action. Pagawa. dahil nakikilala mong ikaw ay Kasalanan. anong gagawin mo? Pagsisisi. Tama. Nakuha niyo? Pero bago ka magsisi, nakikipag-usap hindi ikaw, kundi ang Diyos. Diyos. Hindi para bigyan ka sa hinihingi mo. Yung mga hinihingi mo, hindi ko ibibigayan kasi lalo kang nagkakasala. Lalo kang lumalayo sa akin. Nais mong angkinin, hindi ka man lang mamigay.
At dahil doon, nagsisimula ka ng maniniwala. Pasok lahat. Papasok yan. At dahil nais mo makausap lagi ang Diyos, nagkakaano ka? Na-inlove ka. Di ba? Pag na-inlove ka sa tao, gusto mo laging kausapin, gusto mo laging tawagan, gusto mo laging magkita. At anong nangyayari? May strong bond. Nagkakaroon kayo ng strong bond, nagkakaroon kayo ng Relation. at ganun din sa Diyos. At ano itong action na ito? Ito yung tinatawag nating, there is isa pang sasabihan dito. This is what we call the so-called obedience. Ay, hindi pa klaro? Ito na lang. It is, Meron din dyan sa gilid. It is, ay ito pala. Ay, hindi pa rin. It is obedience of faith. Dito naman ngayon tayo magkakaunawaan. Baka iba ang pananaw ninyo, ha? Pag sinabi nating obedience, ano yan? Susunod, pagsunod. Be careful, ha? Pagsunod agad, ha? Parang inuutusan ka kaagad. Ganun ba talaga ang pinaka-real meaning ng obedience? No. May blind obedience. The real meaning of obedience is to hear and Listen. Saan yan nung inuutusan ka? Wala, di ba? Bigyan ko kayo ng example, ha? Paano ka mag-obedience? It is hearing and listening. Ang pakikinig at may napakinggan ka at pakikinig. Mainit Mainit ngayon, ha? Maano kayo, ha? Mainit ngayon. Ang Diyos nagsabi, bukas ay uulan. Bukas ay uulan. Meron kayong lakad, ano? Ano ang inyong napakinggan? Uulan. Bukas uulan. Bukas ay uulan. Paano mo i-perform ang obedience of faith? Di magdala ng payo. Alin? Magdala ng payo. Dagdala ka ng payong dahil anong merong nangyayari sa iyo? Kasi Nakinig ka? May napakinggan ka? Tapos? Sumunod. No. Action. No. Ikaw ay? Naniwala. 2 points. Naniwala. Dahil sino ang nagsalita? Ang Diyos. Pag hindi ang Diyos. That is the difference, ha? Kapag ang Diyos ang nagsalita, Susunod. kapag ang Diyos ang nagsalita, ang kanyang salita ay puro Truth. katotohanan. Tingnan niyo, ha? Nagkaroon ka ng obedience. Bago yon, meron kang napakinggan. Narinig mo at napakinggan. At ano ang pagiging obedience mo? Nagkaroon ka ng paniniwala. At sa paniniwala mo, bukas, dadala ka ng very good. Nakuha ninyo. Hindi lang yung, ano ba yan? No, pag walang naririnig, hindi ka dapat gagalaw. And that is action. Ang pananampalatayang paniniwala. Naniwala ka lang. Naniwala ka lang. Okay, walang problema. Pero you must have to put in action. Lord, naniwala ko. Nagdala ka ng payong, hindi. Pag hindi ka nagdala ng payong, naniwala ka, pero Hindi ka sumunod. inaksyonan. Ay, sabi ko na nga. Sinabi na nga ng Panginoon, uulan? Bakit? Ay, ang tigas talaga ng ulo ko. Na ano nyo? That Kasalanan is... ba? Ha? Kasalanan ba?
Yung alin? Yung hindi ka nagdala ng payong kahit sinabi ng Diyos. Hindi yon kasalanan. Kasi But that hindi is ka lang na. what we call, anong proper term yan? Parang May- hindi ka naniwala Hindi sa ka na nakinig sa payo. Naniwala. No. Naniwala ka, pero hindi ka nagdala ng, pero nga, tinutulungan ka ng Diyos na magkakaroon ka pa ng konkretong aksyon. So, nagkakaroon ka ng pagkukulang. That is not sin, in that sense. Nagkakaroon ka lang ng pagkukulang. Ngayon, marirealize mo, Lord, tama pala si Lord. ikaw talaga. Doon mo mapapatunayan na kapag ang nagsalita ay ang Diyos, lahat ay totoo at nagkakaroon ng katuparan. Sa susunod, pag narinig mo na ang Diyos ang magsasalita, gawin mo kaagad. Ipinaparealize sa iyo ng Panginoon na mayroon kang pagkukulang, hindi yun pagkakasala. Pero kapag iyong baron at ganun pa rin, doon magkakaroon ng tinatawag na kasalanan na sinasawag na sins of omission. Ulit-ulit. No. Hindi. Sins of omission, alam niyo pa ba kung anong ibig sabihin? Nagkasala ka, pero Kaya nga, anong klase hindi mo, Paulit-ulit na kasalanan. No. hindi Hindi ulit-ulit po yun ang pagkunawa. Hindi mo Ang pinansin. sin of omission ay ang hindi mo paggawa sa dapat mong Gawin. Ito lang. Kaya nga, pero ang tawag doon is sense of omission. Yung nakikita niyo yung sa ating pag-ano at sa aking pagkakasala at sa mga hindi ko nagawa na dapat mong gawin. That is the sense of omission ang tawag doon. Halimbawa, ang asawa mo, halimbawa, no, dapat sasabihan, ay, hindi ko sinabihan, huwag kang pumunta dyan, na dapat mong sabihan. O, nagkaroon siya ng nagkamali siya. That is sense of omission. Sinabihan mo, huwag kang mag-chismis. Alam ko yung nabalitaan mo ay chismis, huwag mo yung ikakalat. Hindi mo sinabihan. Pag hindi mo sinabihan siya, that is a sin of omission kasi ginawa niya. Pag sinabihan mo, yan. Nakuha ninyo? That's why, ang pananampalataya ay nandito na, pero para maunawaan siya, we have to put it in action. But bago mag-put in action, dapat ating maunawaan ang ating mga narinig at yung magkakaroon tayo ng iba kasi yung hearing at listening, ha? May nagsalita, mayroon kang napakinggan. May narinig ka. Ang narinig mo, dapat mong pakinggan. O halimbawa, nagsasalita ako. Kung narinig mo lang, yung pag-listening, it leads you to paniniwala at obedience. Sister Anna May, umuwi ka na. Kailangan ka ng asawa mo. Umuwi na ako. Anong narinig mo? Umuwi na ako. Oh. Dahil? Ako ng asawa ko. Oh. So, kung napakinggan mo yon, Umuwi na ako. uuwi ka na. At aaksyon. So, bahala sa doon. May narinig ka lang, pero hindi ka na Action. Ay, listen. may narinig ka lang pero hindi ka na iba kasi wala kasi ano sa Tagalog yung hearing at saka yung listening sa English maano siya. May narinig ka lang but you don't listen. Stop, look, and listen. O di ba may narinig ka lang pero parang kasi kung talagang you listen it, Narinig. you put it Pero into hindi action. nakinig. Ano Oh. ba? Narinig pero hindi nakinig. Ngayon, ang ating, pag sinabi natin put into action, hearing, dito nais ng Diyos na magkakaroon tayo ng total submission. Ng alin? Ng ating isip at will. Iba ang puso, ha? Pag sinabi nating will,
puso, hindi feeling. Yan ang ating dapat maintindihan natin. May total tayong submission. Ano spell ng will? Halimbawa, W-I, double L. will ito. Yung will mo, yung kalooban mo, yung ninanais mo, ayun. Hindi yung nararamdaman mo, iba yun. Oh, nararamdaman mo, gusto kang matulog, pero ang will mo, dapat kang makinig, magstay. Ang feeling mo ngayon, napagod ka, gusto mong matulog. But the will is telling, you have to stay dahil may katikismo. So ano ang pipiliin mo? Will. The will, not what you feel. Iba yon. So, ayun. Kailangan ang ating isip at ang ating kalooban ay isubmit natin sa Diyos. Paano yon? Yan. Kaya si Abraham, alam niyo po si Abraham, ang kwento ni Abraham, sabi ng Panginoon, Abraham, ano na siya, established na sa lugar na kung saan siya nakatira, si Abraham. Marami na siyang, ang yaman na niya. Pero sabi ng Panginoon, siya ang ating ehemplo, Abraham, umalis ka sa lugar na ito at dapat pupunta ka sa promised land at doon masasagana ang buhay mo. Ang nagsalita ay, meron siyang Napakinggan niya. at meron siyang, anong ginawa niya? Pinakinggan niya. He submit totally sa Diyos ang kanyang isip at ang kanyang kalooban at siya ay Naniniwala. dagdagan pala natin ito. Ang paniniwala ay madadagdagan ng ating tiwala. Nakuha ninyo? Ang taong pinapakinggan mo, dapat mayroon kang Tiwala. kung naniniwala ka, pero pag wala kang tiwala, naniniwala ako sa kanya, pero hindi ako nagtitiwala. Parang nakinig ka lang. Parang nakinig ka lang. Yeah, it must be a total package. Maliban sa ikaw ay naniniwala, ikaw pa ay magtitiwala. Kaya yun ang ginawa ni Abraham. Kahit di niya alam kung saan yun, siya ay sumunod. Siya ay naniwala at nagtiwala. May nakikita kayong maganda sa tiwala? Ano po? Wala. May nakikita kayong magandang salita sa tiwala? Ha? Ha? Wala. Tiwala. Tingnan natin ha, para mamangha kayo. Wala. Kapanipaniwala ba yun? Maria. Maniwala ka doon. Di ba ang ating mga reaction? Anong sabi niya? Oh, ganun-ganun pa tayo. Ano? Dapat magkakaroon. Pero nga, yun ang limitasyon ng tao. Pero dahil nga ang nag-imbita sa atin ay ang Diyos, magkaroon tayo ng buong pag-surrender sa Diyos ng ating puso at isipan. At paano yon? Ito. Ang ating puso is dapat ang believing. Ano ang believing sa Tagalog? Ha? Ang ating believing, ang nagtitiwala. Ang ating isip is the one who do the siya ang dapat magiging obedience. Ayan, dito na natin ang isip ang siyang mag-u-obey. Dahil siya ang nagpa-process. And then, ang ating mga paa, ang siyang kilos. Oh. Ano yan? Anong tawag diyan? Sa paa. Saan na ba yun?
Ang puso at ang paa. Ha? Nakukuha niyo na? Nasusundan niyo? Ilex, kilos. Kilos, yung paa. So, kapag ito ay yung pinapaniwalaan, handa kang sumunod at handa ka mong ikilos. At yun ay ang proseso, ang pagpapala ng pananampalataya meron tayo diyan sa ating pagkatao. Amen? Amen. Okay. Ngayon, ano pa? Ang ating puso ngunit hindi natin ito magagawa, ito palang nire-remind sa pananampalataya, lahat yan ay dapat magdala sa atin sa sinatawag nating, saan ba natin ilalagay? Dito, halimbawa sa pangangasiwa, magkakaroon ka ng labing commitment. O, halimbawa, itong ating katikismo. Si Brother Ray lang na magbibigay. Narinig ko na yan. Nakakapagod lang yan. No, dapat itong ating gawain ay magdadala sa iyo sa isang pagpapahalagang committed tayo every Saturday. Ngayon, nasa first and third Saturday tayo ng gabi. Ang ating pagpapahala dito. Okay? So yun po, ang ating sa gabing ito. At kung meron kayong, at isa pa pala, ang isa sa mga talagang nagpapakita ng tunay na biyaya ng pananampalataya, ang ating Inang Maria. O, paano siya nagkakaroon ng total submission? Natandaan niyo ba ang sinabi niya? Ako ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Dahil siya ay napakinggan niya at talagang listen to the word of God. Of Saint Gabriel, at sabi niya, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Without doubt, he totally submit ang kanyang isip at kalooban sa Diyos, sa mensahe sa kanya ng Ama, at lahat ay nangyari. O, mayroong tanong. Maliwanag ba? Ang pananampalataya ay regalo ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Anong sabi sa ating katekismo? Yan mismo ay nakaukit sa ating puso. Dahil tayong lahat ay nilikha sa Image and likeness. Na kahit anong pagkakasala natin, kahit anong kalagayan natin, may darating talaga sa buhay natin, maghanap ka sa Diyos. Dahil lahat yan ay inilagay ng Diyos sa ating lahat. At yung boses na yon, that is faith. At may pangalan doon, saka na natin sasabihin. Ano yon? Gusto niyo nang malaman? Kung ano yung boses na yon, bakit meron sa puso natin? Gusto niyo malaman? Nanonood kayo ng Safeguard? Ayun! Yung inner voice na yon na nakaukit sa ating puso, yun ang tinatawag na Conscience. Konsensya. In-advance na natin. Kabret. Ayan, may konsensya ka. Ang konsensya, yun ang maikling Ang galing ng mga estudyante. boses ng Diyos na itinanim sa ating puso. At kapag yan ay iyong inakto, yan ay ang iyong pananampalataya. That you put it into action.
At dahil diyan, ano ang pinoprotektahan mo? Ano ang hinuhubog mo sa pananampalataya? Ang iyong image as Likeness. okay? At sa pananampalataya, brother, ang katangi-tangi mong kausap ay ang Diyos na puno ng Katotohanan. at yan ay magdadala sa atin sa buhay ng Holiness. Kabanalan. Dati tayo ay nais tayo ng Diyos na tumugon. Pero lahat ito, sino ang gumagana nito? Saan lahat galing? Sa Diyos na Ama na lumikha ng mundo. At dahil sa ating pagkakasala, ipinadala niya ang kanyang anak na inako lahat ng ating kasalanan at siya ay nagiging pag-ibig. At upang ito ay ating maunawaan, itinatag ang simbahan. At sa pamamagitan ng simbahan, bumaba ang Espiritu Santo. At upang panatiliin ang lahat ng mga mabubuting bagay, lahat na susulat ay gumawa ang simbahan ng Biblia. At ang magpoprotect niyan ay ang Magisterium. Pero dahil nga ang tao ay patuloy na nagkakasala, patuloy na nag-imbita ang Diyos at tayo tutugon sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito yon. May any question? Madami Si. Ano yun? sa Biblia. Old Testament at saka New Testament. At ito para hindi tayo magkamali, para hindi tayo magkasala. Isa talaga, kahit ngayon sa Pilipinas, kahit dito, ayun, iwasan natin na ang lahat ng bagay ay tayo lang ay ngasiwa. Ibinigay yan ng lahat, pinagsikapan natin lahat yan upang ating ibahagi, hindi lamang ang kinig. Dahil ang totoong may-ari ng lahat ay ang Diyos. Parang nang dagat, Father. alin yun? Sige. Parang dagat. Oh. Nilikha naman ng Diyos. Hmm. Pero ngayon kung magdadagat, kailangan mo magbayad. Oo. meron ako narinig na mga joke ba? Mga joke, ay narinig, nakita niyo rin siguro, i-share ko rin, sabi, Lord, yung bata nagsabi, Lord, nako, ang tubig na nilikha mo, libreng-libre noon, libreng-libre. Ngayon, binibili na namin. Okay. Tapos, Lord, ang dagat na nilikha mo, noon ay libreng-libre. Ngayon, hindi ka makakaligo kung walang Bayan. entrance. Sa beach. Nag-joke yung bata, Lord, pwede mo bang presyuhan din ang hangin? Para ang lahat ay magbabayad din? Nakita niyo po, lahat ay gustong kumita. Na lahat yan pala. Ngunit hindi nakikita ng tao na lahat pala yan ay ang lumikha ay ang Diyos. at para sa ating lahat. Kaya nga, ito ang dahilan. Ang patuloy nating pagkakasala, ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, patuloy siyang gumagawa ng pamamaraan hanggang sa ngayon. At napakapalad niyong mga Pilipinong servants of Mary community ng San Pellegrino, at ito ay ipinamulat sa inyo. Tara mo, anong edad na tayo? Ang dami-dami nyo nang nagawa. Because it's already done. Ibig sabihin, sinagot na ipaliwanag na merong Diyos. Napakalaga ito kasi kailangan mong kilalanin yung Diyos eh. Paano mo makilala ang Diyos? Sa ating context Kristiyano, hindi lang sa ibang relihiyon. Ito, napakalaga ito, side trip lang. Not all religion are the same. Hindi pinagsinabi niya God's creator
the same na tayo ng pagkilala, no? We have the different, pag sinabi mong Buddhism, they have the different pictures of God. Pag sinabi mong Hinduism, they have the different pictures of God. No? Pag sinabi nating Muslim, they have the different pictures of God. No? Taoism. No? So marami pang iba. They have the different pictures of God or description or explanation. But for us, we have also the different image of God. And what that image? Likeness and image. Ha? The likeness and image of God. Oh, pag sinabi natin God, ito man yung ipinahayag ng Panginoon, napakahalaga ito. Ano yung image na nandito? Hindi itong image, simple nga picture na nakikita natin, no? Ano yung sinasabi natin mga Pilipino? Huwag kang gumawa ng ganyan, huwag mong sirain ang imahe ng ating lahi, ating pamilya. Diba? The image, that's the idea. So, pag sinabi natin God, anong image ang alam nyo? Malawak. Ha? Kasi yung pananampalataya natin, tandaan natin, hindi lang to simpleng, I believe, maniniwala na lang ako kasi para gumaling ako sa sakit. No. It reveals. Hindi lang to nga,